So before I even start, my name is Georgian. Gusto ko lang i-acknowledge yung mga first-timers natin for tonight. Thank you for coming. And of course, hindi magiging possible yung pagpunta ng mga first-timers natin kung hindi dun sa magigiting na mga sponsors na nangulit sa inyo para makarating kayo ngayong gabi, para palakpakan din natin sila. Bakit ko nasabing magigiting? Number 1, nag-reserve ng upuan para sa inyo. Number 2, pinakain kayo. Ha? Yung iba pumalag, oh, hindi. Lakas ng boses eh. Hindi yung pinakain? Huwag kayong maglala kasi pagkatapos nito, kayo magpapakain sa mga sponsor nyo, ha? Naalala ko yan kasi ako po, sa hindi nakakalam, I've been doing this business for the last 17 years. And hindi ko lagi malimutan yung time na naging first-timer din ako. Kasi yan yung pinaka naging turning point ng buhay ko, yung una akong umattend ng seminar ng network marketing. Although, I was not into this business kasi, yun nga, katulad ng sabi ni SP, engineering po ang profession ko. Ang major ko, electrical. Prior to joining networking, I was engaged in an oil company. And ako po ay na-assign sa energy development programs. Meron lang ako matalik na kaibigan ng kolehiyo ko na hindi ko mahindian kasi ang kulit sa telepono, ang sabi sa akin, may papakita daw siya. Sabi sa akin, Georgian, kailangan magkita tayo. Landline pa ho ng mga panahon na yun kasi wala pang cellphone. So sabi ko sa kanya, ano ipapakita mo? Sabi niya, basta, kailangan magkita tayo. Sabi ko, ano nga yan? Sabi mo lang sa telepono. Alam mo, sabi sa akin, hindi pwede, kailangan visual. May nalalaman pang visual. Eh. Sabi ko, nung visual, basta kailangan magkita tayo. Sabi ko, pasensya ka na bro. Weekday kasi bukas, Thursday. Kung gusto mo, Saturday. Sabi niya, hindi pwede, kailangan bukas. Demanding. Ano ba kasi yan? Hindi mo na sabi sa telepono, basta bro, kailangan magkita tayo, pagbigyan mo na ako, please. Sabi ko, Jun, pasensya ka na. Gusto mo sa weekend. Wala akong time talaga bukas. Alam mo, sabi sa akin, sige na, bukas na. Sabi ko, bahala ka, basta hindi ako pwede. Alam mo, sabi sa akin, sige na, ililibre kita sa Pizza Hut. Sabi ko, nung oras tayo magkikita bukas. Mukhang pizza. So, in other words, nagkita kami, and matagal na kasi kami hindi nagkikita after graduation. Pinakita, pagkatapos namin magkita, kain kami, nagbayad. Pagkatapos magbayad ng chick, ang yabang, sabi sa akin, ako na magbayad. Pagkatapos magbayad, sabi sa akin, halika na, attend tayo ng seminar. Eh, wala sa usapang atin ng seminar. Ang usapan, magkikita lang kami. Kaya nung narinig ko yung word na seminar, nandilim na ho paningin ko. Kasi ang alam ko sa seminar, mahaba, boring, etc. Wala, napilitan ako umattend. Pag-attend ko, may nakita akong product, dinidemo sa harap ko. Kung narinig ko yung word na seminar, nandilim ang paningin ko, nung nakita ko yung product, nahilo na po ako. Kasi isa lang ibig sabihin, pag may nakita kang produkto, magbebenta ka. Eh, nakakatuwa kasi, 17 years ago, ang nag-demo sa akin was a Taiwanese, meron siyang dinidemo shampoo, kikita ka daw ng 50,000 per month. Circa 1996 po ito. Can you imagine may opportunity magpapaliwanag sa'yo? 50,000 per month noong 96. Much worse product, shampoo. So, nag-compute kagad ako. Kasi, syempre, ang trabaho ko, engineering, kukompute kagad ako. Sa loob-loob ko, ilang contract ng shampoo ibebenta ko para kumita ng 50,000? Tama ba? Eto masakit, dinemo, pinatay ang ilaw, tutubo daw ang buhok, gaganda daw ang, yung scalp mo, magiging healthy, etc. So maganda daw sa mga, nag-joke pa eh, HIV, hair is vanishing, mga ganun ba? Na mga joke. In other words, maganda daw sa kalbo, di compute na maisip ko. Ilang kalbo kaya hanapin ko para kumita ako? Kasi sa totoo lang, di ba, ganun naman ang sales, no? Para kumita ka, mangumisyon ka, magbebenta ka, tama ba? Alam nyo, sa tagal ko nagsiseminar, there's nothing wrong about network marketing. In fact, it's really a good opportunity. Unfortunately, a lot of people, pag nakita nila yung kitaan, dahil masyadong malaki, hindi nakapani-paniwala to a lot of people. Do you agree with me? Yes. Katulad ko, syempre, meron tayong tinatawag na mental wallet eh. Yung mental wallet, ito po yung capacity ng utak natin, natanggapin kung ano yung makatotohanan para sa kanya. To a lot of people, ang makatotohanan sa kanila, 10,000 lang. Yung iba, 12,000. Mga Pilipino, paliwanagan mo ng 50,000, 100,000 buwan-buwan, di maniwala. Lalo na mamaya, may kumikita dito, kalahating milyon buwan-buwan, paano ka maniwala? Buwan-buwan po. Kaya nga sabi ko, paliwanagan mo mga tao ng ganito, di maniwala. Pero paniwagan mo 10,000, yan, totoo yan. 12,000, yan, totoo yan. Eto nga, hindi totoo yan, hindi totoo yan. Racket, 500,000, drug lord yan, drug lord. Tama ba ako? Kasi saan ka nga naman kikita ng kalahating milyon buwan-buwan?
Unfortunately, lalo na sa mga tao na for the last several years, you've been making between 10 to 20,000 per month. And yun yung na-create mong mental wallet. Yun yung na-create mong capacity. Kaya pag umattend na seminar na ganito, di naman niwala. Wala pinagkaiba sa appliances eh. Pag ang appliances nakadesign ng 110 volts, saksak mo ng 220, ano mangyari? Sabog. Ganon din yung mga tao. Pag umattend na seminar namin, sabog utak pagkatapos. Di maniwala talaga. Kaya lang ang tanong, may capacity or may pagkakataon ba na kung saan yung 110, pwede mo isaksak sa 220? Pwede ba yon? Pwede. Ano gagamitin mo? Transformer. Yung word na transformer, galing po sa root word na transform, which is another word for shift. Transformer, which is another word for shift. Sa amin po mga engineering, ang tawag namin sa transformer, shifter. Shift. So, meaning in the next few minutes, just have a shift of mindset for the next few minutes. What if itong ipapaliwanag ko sa inyo totoo? What if itong opportunity na niya to, Jun? Alam mo, sabi sa akin, ano ka ba? Pag-aralan natin. Linyahin natin, kikita tayo. Sabi ko, wala akong time. Alam mo, sabi sa akin, bigyan mo ng time, kikita tayo. Sabi ko, busy ako. Kahit na, bigyan mo ng kikita tayo. Wala akong narinig kundi kikita eh. Nung tinanong ko, magkano ba kinikita mo? Alam mo, sabi sa akin, wala pa, pero sabi ng speaker, kikita daw, kaya mag-join tayo. Paano ka naman maniwala? Ito, masakit. Nung tinanong ko, nakakailang buwan ka na ba dito? Sabi sa akin, anong buwan? 2 araw pa lang ako, ikaw una ko recruit, sabi sa akin. Kasi best friend ko po ito. Best friend ko nung college, para kaming magkapatid. So in other words, ang mindset ko, magtrabaho, get a good job, may trabaho naman akong maayos. I thought, during that time, hindi ito ang kailangan ko. Pero hindi ko alam, yung kaibigan ko nagtuloy. Ako nagtuloy sa trabaho ko, yung kaibigan ko nagtuloy sa negosyo, sa networking. Paano ako napaniwala? After 7 months, this friend of mine, a very good friend of mine, went back to see me, and he was driving a brand new car. 7 buwan. Pinuntahan ako sa bahay. Ang nagbukas ng gate namin, kapatid ko. Sabi sa akin ng kapatid ko, Kuya, nandyan si Jun, bago kotse. Kinabahan na po ako. Paglabas ko sa gate namin, kinakabahan ako eh. Nung nakakita ko siya, kotse niya, Mazda, bago, Mazda Familia. Nung college siya, may jeepney driver yun eh. Nakasandal, nakaganito. Habang papalapit ako, nakaganito. Habang lumalapit ako, lakas ng tibok ng dibdib ko. Alam mo yung tinitibok ng dibdib ko? Sana hindi galing sa networking, sana hindi galing sa networking, sana hindi galing. Paglapit sa akin, sabi sa akin, pare, kamusta? Galing sa networking, sabi sa akin. Doon na po naglaho, no? Halo-halong pakiramdam na, may halong inggit, inis, galit, puot, lahat nandun na. Pero ang pinaka-dominant feeling ko at that time was the pain of being left behind. Mahirap yung napag-iwanan eh. Kaya nung una, ayoko ng benta-benta. Nung nakita ko yung kotse niya, alam niyo, sabi ko, Jun, kahit mani, ibebenta ko, magkakotse lang ako katulad niya. Ano tawag doon? Nag-shift na po yung mindset ko. Kasi at the end of the day, sabi ko sa loob-loob ko, ako nga, mag-2.5 years na ako sa work ko, ni 4 na gulong, hindi pa ako nakakabili. Ito kung yabang ko, ganda ng trabaho ko, nakabarong, may logo pa rito pag pumapasok sa opisina namin. Itong kaibigan ko, kinakansyawan ko, networking, kinalat ko pa sa buong barkada namin na siya nagde-networking. Kaya pag nire-recruit niya yung barkada namin, di niya na makuha na, unahan ko na. Supplement, shampoo, tawag ko sa kanya, mangkepweng. Pero siya, nakuha niya yung pangarap niya. Kaya sabi ko, sa loob-loob ko, wala namang mawawala. Una, dahil wala naman kami, ano pang mawala. Diba? Kasi I came from a poor family. So sa loob-loob ko, susubukan ko yan. What do I have to lose? Dati naman akong wala. Pangalawa, pag sumubok ka, hindi mo alam kung ano yung pwede mangyari sa'yo eh. Pwedeng may mangyari, pwedeng wala. Tama ba? Pero malalaman mo lang yon kung susubok ka. Hindi mo malalaman kung may mangyari o wala nang tumitingin ka lang eh. So sabi ko sa loob-loob ko, subukan ko. Pangatlong reason ko,
I was 21 years old, 17 years ago. So that gives you an idea kung ilang taon na ako ngayon. 28. So 21 lang ako eh. Sabi ko, loob ko, wala man mangyari sa akin dyan. Bata pa ako. I can still go back. So why wouldn't I try? Bakit hindi ko siya subukan? So kakasubok, and eto na ako ngayon. I've been here for the last 17 years. And believe me, yung akala kong pangarap ko na hindi ko makukuha, sa networking na lahat natupad. Ang maganda nun, hindi lang ako. Marami kami. You know, what's amazing about this business and part of my job is actually go around the country and do this seminar to a lot of people. In fact, this coming week, I'll be in Northern Luzon to conduct the same orientation I'm giving right now. But in my experience, as far as, you know, going out, even outside the Philippines, ang daming very inspiration, nakaka-inspire ang kwento sa negosyong to. Bigyan ko ng example, may kasama kami dito sa Global. Napakasimpleng tao. Bago mag-join, tricycle driver. Ang pangalan, Leo Kaduyak. Grade 5 ang tinapos, taga-Tagbilaran, Bohol. Would you believe being part of AIM Global right now, after about 5 years, this guy, last December, purchased his second car. Bakit second? Kasi may first. Ang first niya, Mitsubishi Pajero na kulay puti. Ang second niya, Toyota Fortuner na 2013 model. Brand new. Tricycle driver. Grade 5 ang tinapos. Can you imagine? Chamba ba? Hindi. Meron siyang downline. Ang pangalan, Wilfredo Laway. Grade 6 naman to. Toyo vendor. Alam nyo, after 8 months of doing the business, nagda-drive po siya ng bagong sasakyan na Hyundai Accent. Grade 6. Grade 5. May kutsi. Dami kong kilala. Cum laude. Wa kutsi. Tama ba? Oh. May kasama tayo. Ang pangalan, Annie Membrillo, all the way from Cebu. Prior to joining, housewife, nagbebenta po ng banana Q sa daan, so down in Cebu. Did the business of network marketing, ladies and gentlemen. Right now, she's driving a brand new Kia Rio. When I went to Cebu, I asked her, kumusta pagdadrive ng asawa mo ng Kia? Because all I thought was yung husband niya nagdadrive. Alam nyo, sabi sa akin, hindi po siya nagdadrive, sir. Ako po nagdadrive ng Kia. Punta tayo ng Davao, may kasama tayo, ang pangalan, Junagaraw. Embalsamador, bago mag-networking. You know, pag nagpupunta ako sa Davao, hatid niya ako from Davao to Tagum, and pag nasa highway kami, tinuturo sa akin down in Tagum going to Panabo. Sir, kita mo yung Angels Funeral Home na yan? Diyan po ako nagtatrabaho dati, sir. Nakita mo yung second floor, sir? Diyan po yung aming tulugan. Third floor, sir, morgue. Sabi ko, buti, hindi kayo nahihilo. Sanay na, sir. Pero guess what? Habang tinaturo niya sa akin, nasa sakyan kami, nagda-drive siya, nasa passenger seat ako. Alam mo kung saan kami nakasakay? Sa H2 Hammer niya na kulay itim. Pang-apat, pangatlong sasakyan niya sa AIM Global. Embalsamador. Mag-compute ka ilang bangka embalsamo mo bago ka magka-hammer. Ito, nag-networking, may hammer. Baka sabihin nyo, puro naman non-professionals. Well, marami ding professional. There are people like doctors, engineers. Pero, given na yun eh. To some people lang hindi nila alam ang networking can be a career. Pag sabing career, ano yan? Di ba? Yan yung pwede mo maging hanap buhay nang ikaw nagtrabaho hanggang mamatay ka. Tama ba? Halimbawa, teaching, career yan. Nursing, nurse, career yan. Pagiging lawyer, career yan. Doctor, clerk, accounting, lahat yan, career. Ang hindi alam na maraming tao, networking, career din. Gone are the days ang impression ng tao, fly by night to. Let me tell you, ladies and gentlemen, in this industry, more and more people are becoming self-made millionaires dahil sa network marketing. And hindi ka makakahanap nun. At the rate that we are going right now, we are able to produce more than 700 millionaires already. So kung patuloy nyo isasarang isipan ninyo, sayang po yung opportunity nakikita nyo sa harap ngayon. Now, let me tell you an old story before I even begin. Dati ang alam na maraming tao, ang mundo po ang iniikutan ng araw. Alam niyo ba yung mga panahon na yun? That they thought that the earth was the center of the universe and that the sun is actually revolving around the earth. Soon afterwards, may mga scientificong pinanganak, people like Copernicus, Galileo,
Giordano Bruno, and they proved na baliktad. Mundo ang umiikot sa araw. Pero that time, pag sinabi mo na mundo ang umiikot sa araw, papatayin ka. Susunugin ka, you'll be burned at the stake. Sasabihin niyan, heresy, sasabihin ng Catholic Church. Because ang sabi nila, it was actually the earth ang iniikutan na ng araw. Ano ibig sabihin? Ang old belief, pwedeng paniwalaan mo, pero magiging obsolete ka pag hindi mo pinalitan. Tama ba? So, if you're clinging to an old belief that is not actually applicable nowadays, I'm sorry to tell you, you will become obsolete. There are more and more people, uneducated, unschooled, walang mga halos natapos, join this business, and ladies and gentlemen, mas mayayaman pa ngayon kaysa sa may mga tinapos. We're not saying na money is baka yung iba ma-offend na puro na lang tayo pera dito sa pinag-uusapan. Of course, because this is the right avenue to talk about money. Punta ka sa simbahan, spirituality yun. Punta ka sa comedy bar, kabastusan at saka kalaswaan ang pag-uusapan doon. Pero pag pumunta ka sa business orientation, ang pag-uusapan, pera. Tama ba? And hindi man lahat sa mundo pera. I do believe in that saying na sinasabi, money is not everything in this world. Precisely. May kasabihan nga na money may never be the most important thing in the world. But everything that is important is affected by money. Second philosophy ko dyan, you cannot buy everything with money. But without money, you cannot buy anything. Tama ba? Kaya importante yung pera. I'm not saying it's the most important, but hindi siya pinaka-importante. Because the most important thing in the world is, oxygen. Pag wala kang oxygen, patay ka. Tama ba? So, let's talk about being financially free because for me, ako galing ako sa hirap eh. And I'm sure marami dito hindi nag-enjoy sa hirap ng buhay. Yung pag gumising sa umaga, yes, mahirap kami. Walang ganon. Tama ba? Pangalawa, ang hirap maging mahirap. So, for me, the first step to become financially free, guess what? The first step to become financially free is you have to want to become financially free. Sa Tagalog pa, kung gusto mong yumaman, ang unang step para yumaman, gustuhin mo munang yumaman. Kasi kung ikaw mismo ayaw mong yumaman at kontento ka na sa meron ka, di kaya yaman. So gustuhin mo muna. Ang importante, meron na pong opportunity because kung may pangarap tayo at hindi natin nakukuha to, isa lang ibig sabihin, those material dreams that we want. Kaya natin hindi nakuha itong mga pangarap, wala tayong pambili ng pangarap. Ganun kasimple. In layman's term, pag wala nito, waka kasi pera. Masakit man tandagapin, ganun talaga. Because the truth hurts, but the truth shall set you free. Kaya ang pag-usapan natin, paano mo kukunin ito? Because to a lot of people, tulad yan, April 1 ngayon, April Fool's Day. Last March 27, I'm sure to a lot of people that was your last payday. Tama ba? Because on the 28th or probably on the 29th, holiday na siya. Can you imagine every time na may sweldo, may naiwan, wala? Wala. Di pa dumadating, may may-ari na eh. Pupusta ako, hindi pa dumating sweldo, may may-ari na. Tama ba? Si Judith. Yan yung si Judith. Judith ng Meralco, Judith ng cellphone, Judith ng renta. Kung ano ng Judith. Yung income, sweldo, i-minus lahat ng expenses, may naiwan, wala? Wala. Pag may naiwan, supposedly, ang tawag, savings. Pero pag walang naiwan, walang savings. 10,000 sweldo. Gastos 10,000. Magkano maiwan? May malala dyan, 10,000 sweldo. Gastos 12,000. Negative pa eh. Ano tawag dito? Hutang. Cash advance. Tama? Bale. So, walang naiwan. Kaya to a lot of people, wala nang dreams. They are just merely surviving. Survival na lang. Sino sa ating gusto mag-survive? Wala. Because ang survival mode, nasa animals yan eh. They are here to survive. Ang people, we are here to thrive. Diba? To become prosperous. So tonight, wala na tayong magagawa dito sa income eh. I'm sorry, sa expenses, wala na tayong magawa. Fix yan is. Pag may magagawa tayo, lakihan natin yung income. We're not telling you to leave your job. No. Gabi na po, bukas na. Ang sinasabi lang namin dito, we're not telling you to leave your job, dagdagan mo. Gagawin mo lang to, simple lang ang networking. Pag join mo rito, dalawa gagawin mo. Una, pwede ka magbenta. Extra income na kagad yun pag nagbenta ka ng product. Tama ba?
Pag nagbenta ka, may commission. Ganun kasimple. Isa lang ang disadvantage ng pagbebenta. Pag walang benta, walang kita. Pangalawa, hindi ka rin magiging milyonaryo sa pagbebenta ng product natin. Kasi ang pinakamahal na product natin, magkano? Wala pang 2,000. So kung kikita ka ng 100,000, sa kakabenta ng mga Coledus, kape, ilang volume ang ibebenta mo? Hindi katulad ng real estate. Sa real estate, like kanina, nag-i-inquire ako ng 3-bedroom, condo unit. Ang 3-bedroom condo unit ngayon is about 9 to 10 million. Kung ikaw ang hente nun, dahil milyon yung binibenta mo, kung may porsyento ka dun, malaki. Kasi malaki yung base, yung principal. Pero pag ang principal mo, 1,200, sa'yo yung 25%. Kasi ang kikitay mo dito, pag nagbebenta kayo, 25% eh. Kaya kung magbebenta ka, kailangan ka pakikita ng 100,000 sa kakabenta ng Coledus o kaya complete. You get the point? So, hindi rin sa pagbebenta ang pagyaman. May isang solusyon which we call leverage. Yung leverage, in layman's term, you must be able to multiply yourself. Dapat maparami mo yung sarili mo. Kumbaga sa tindahan, maparami mo yung tindahan mo. Kumbaga sa pagtataksi, maparami mo yung pagtataksi mo. For example, Jollibee. Jollibee Food Corporation posted the #1 fast food chain in the Philippines, Jollibee. Last year, for the year 2012, alam nyo gano'n sila kalakas? First quarter of 2012, bumenta ng 3 bilyong piso. Laki. Paano nila nagawa? Ang dami niyang outlet eh. Hindi pa siya nakontento sa Jollibee. Pag sinabi mo ngayong Jollibee Food Corporation, under that, Jollibee. Under that, Chowking. Kanila rin yung Chowking eh. Kanila rin yung Greenwich eh. Kanila rin yung Red Ribbon eh. Ngayon, Mang Inasal. Oh. Ano sikreto niya? Nagparami. Ang tawag doon, leverage. Do you think, kung isa lang tindahan ni Jollibee, kaya niyang bumenta ng 3 bilyon? No. Banco de Oro, 10 years ago, kilala siya hindi? Hindi, ang kilala 10 years ago, BPI, PNB. Ngayon, Banco de Oro. Ano ginawa ni Banco de Oro? Kada kanto na lang may Banco de Oro eh. May nakita pa ako halos magkatabing Banco de Oro. Totoo po yan. Binago niya pa ang banking hours. Dati ang banking hours from 9 o'clock to 3 p.m. When BDO became so active, binago nila. 9 o'clock to 5 o'clock na po ngayon. Pag nasa loob pa ng mall, ng SM, ang BDO, hanggang 7 o'clock pa. That's why they are almost #1 right now. Ano sikreto? Nagparami ng outlet, nagparami ng oras. Ganon ka rin dito. Instead of you just selling the product, parami ka ng sarili mo. Para kang tindahan. Pero imbis na tindahan ang pararamihin mo, ikaw ang pararamihin mo, sarili mo. Sir, paano ko pararamihin sarili ko? Sa pamamagitan ng pag-iimbita ng mga friends mo na mag-join din sa business na ito. Kaya sa networking, may recruiting. Kasi ang purpose ng pagre-recruit, magparami ng sarili. So, ang gagawin mo rito, mag-iimbita ka ng mga friends mo na umattend ng seminar na katulad ng inatinan mo ngayon. Sino yung mga yan? Lahat ng kakilala mo. Ang tawag namin dyan, lahat ng K. K. Sino yung mga K? Kaibigan, kakilala, kumari, ka-text. Huwag lang kabayo, kambing at kalabaw. Ang gagawin mo, simple lang. Magdadala ka lang. Hindi ka magsasalita. Kasi ang worry ng iba, sir, hindi ko linya yan eh. Well, let me tell you, sa mga nagsasabing hindi linya to, I challenge you. Kung dyan sa linya mo, hindi ka umaasenso, subukan mo dito sa hindi mo linya, baka dito ka umasenso. Kasi, marami na pong umasenso dito niyan. So, kahit di ka marunong sa sales, it's okay. Magdadala ka lang eh. Hindi ka magsasalita. In fact, gandi niya mga yan na pwede silang mag-recruit at re-recruitin nila. Clear? So, if I continue the process, the cycle, yung kaibigan mo magre-recruit, yung kaibigan ng kaibigan mo magre-recruit din. Dadami to, hindi? Dadami to. In fact, pag hindi nyo ako pinigilan, mapupuno ko to ng bilog-bilog eh. Dadami to, hindi? Dadami. Ang tawag dyan, network. Lahat yan. Representation mo. Lahat yan, ikaw din yan. Kasi na-multiply mo na yung sarili mo. Such that, if this person, yung kaibigan ng kaibigan ng kaibigan ng kaibigan mo, nagbenta, nag-recruit, naghanap ng customer, pag itong kaibigan ng kaibigan ng kaibigan mo nagbenta, may kita ka, wala? Ikaw ba nagbenta? Kilala mo pa ba? Di ang galing. Hindi ikaw nagbenta, kumita ka. Nasaan ka ng mga panahon na nagbebenta to? Malay ko, baka nasa opisina mo ikaw. But the point is,
even if you're not doing the business yourself or doing the selling, you're still making money. Clear? Parang si Jollibee. May Jollibee dito eh. Halimbawa, si Jollibee, ang dami niyang outlet. Ikaw, bumili ka sa Jollibee, sa isang outlet ng Jollibee. Bumili ka ng McChicken. May kita siya, wala? May kita siya, wala? Wala. Sa McDonald's yung McChicken eh. Bumili ka ng Chicken Joy. May kita siya, wala? Siya ba mismo nagbenta? Kilala ka pa? Pero kumita siya. O di pareho na dito sa'yo. Pagkakaiba lang natin, produkto. Produkto niya, nakaka-high blood. Produkto mo, nakakatanggal ng high blood. Tama, mali. Itong network na to, pwedeng manganak sa more than 100 branches na meron tayo sa buong Pilipinas. Lahat ng major provinces sa buong Philippines, may office kami, nagsiseminar kami. Iba-iba. Simultaneous siya. Kaya sa mga oras na to, nagsiseminar tayo sa head office. Pero karamihan ng mga branches namin all over the Philippines, nagsiseminar din sila at this point in time. Such that kung ikaw, may kamag-anak ka sa Davao, call up your friends, your kamag-anak in Davao. Mare, o kaya, pinsan, I'm into this business, napakaganda ng earning potential. Meron kaming branch dyan sa Davao, 4th floor, dyan sa may Price Tower. Puntahan mo, attend ka lang ng seminar. Pag nagustuhan mo, text me or call me. Yung pinsan mo, nagpunta, nagustuhan. Ang ginawa niya, dami niya palang kaibigan sa Davao, pinagre-recruit sa Davao. Lumaki grupo mo sa Davao. Ikaw nandito sa Maynila. Yung grupo mo sa Davao, bumibili, gumagamit, nagre-recruit, nagbebenta ng product. Ikaw na nasa Maynila, may kita ka, wala? Can you imagine now the power of networking? Buti kung sa 100 branches lang, local. Meron po kami sa Hawaii, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Dubai, and Nigeria, pati South Korea. And this year, we will be opening up in Kuwait, Ghana, and Qatar. Oh, can you imagine? So, ano point? Napakasimple lang ng punto. Pag lumaki na lumaki itong grupo ninyo, isa lang mangyayari sa'yo. Yayaman ka. Why is this good? Instead of, having an 8 to 5 job. I'm sorry, but I have nothing against those who are working because I myself has been working before. But you and I know, as long as you are beholden to someone else, you'll never become financially free. You and I know, no. There is a better option. Kasi dito, unlimited ang income. Kasi pag palaki yung grupo mo, ikaw, kumikita dito. Ang dami na po. Itong in-apply na prinsipyo ni Leo Kaduyak, mayaman na ngayon. Ito in-apply ni Wilfredo Laway, mayaman na ngayon. Some people here, as early as, as young as 20, 21 years old, nag-join dito, after 2, 3 years, mayaman na sa AIM Global. Na ang gagawin mo, yung 8 to 5, keep your 8 to 5 job. Pagdating ng alas 5, takbo ka dito. Ang seminar, alas 6. Punta ka na dito, bitbitin mo yung mga kaopisina mo, mga kaklase mo. Ganun lang. Tapos bukas ulit. Yung kaibigan mo, pag nagustuhan, siya rin, pwede mag-recruit. Ngayon, may technique yan, paano magre-recruit. Huwag ko kayo mag-alala kasi, tuturuan namin kayo paano mag-invite. Kaya kung paano kayo na-invite dito, ang hindi alam na maraming tao, scripted yan. May script yan. Tinuturo namin kung paano talaga. Now, yung ibang tao, may mga idea about networking. Yung sa kanila, yung iba, kaya hindi nag-join kasi alam nila may puhunan. Which is true. Dahil negosyo to eh. Kailangan ba mamuhunan? Yes. O, kasi sa buhay, kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Kaya pag wala kang tinanim, wala ka din na tanihin. Pag ang tinanim mo laway, ano anihin mo? Laway din. Eh kahit timba-timbang laway yung kadiri pa. So mamumuna pa, para kumita ka ng pera, tatanim mo. Pera din. O kita mo, punta ka sa BDO or BPI, time deposit ka. Magtanong ka, magkano po interest nyo ng time deposit? Sasabihin nila, well, this year, siguro more or less, mga lang yan, 6% per annum, gross. Pwede mo bang sabihin sa kanila na, pwede bang bayaran nyo na ako ng interest, saka ako na ibigay yung principal? Pwede yan, hindi.
principal muna. Ganito rin dito. Gusto mo kumita ng pera? Mamuhunan ka. Dito kasi ang gagawin mo, para kang magpa-franchise. Para kang, bibili ng distributorship. Ang distributorship namin, nagkakahalaga ng 7,980. Ito yung tinatawag na Global Package, GP. Kailangan mo to para maging distributor ka ng AIM Global. Because you're entering into a partnership. Kami na namuhunan sa lahat. Manufacturing facility, produkto, inventory, admin, offices, kami na lahat. Ikaw, nagiging mag-partner tayo, pero kami milyon ang puhunan namin. Pero ikaw, para maging mag-partner tayo, hindi namin kayo hihinga na milyon. Ang hihingin lang namin sa inyo, 7,980. Kasi you're entering into a partnership. Pwede ba sabihin sa best friend mo, best friend, ganda na negosyo mo. Sosyo naman tayo. Sabi ng best friend mo, sige, amin na ang bag mo. Sabi ng kaibigan mo. Sabi mo, pwede bang wala na lang, pero sakitaan hati tayo. So, dito ganun din. Alam niyo, pag pinaliliwanag ko to, itong part na to, pag pinaliliwanag ko to, wow, ang ganda, yayaman na ako, ang dami kong kakilala, baliw na baliw mga tao dito. Pero pag pinaliliwanag ko to, alam mo sabihin, ay, ang pangit. Pag pinaliliwanag na to, pumapangit. Pero, ang pera, ang 7,980 kasi, subjective to. And I say subjective, depende siya. Pag ito gastos, malaki to. Pero pag ito negosyo, malaki o maliit? Maliit. Sari-sari store, kulang nga ito eh. Sari-sari pwede, wala kang store. Nakaperdible sa'yo mga tinda mo. Pag may bumiling bata, pabiling chippy, sandali. Yung chippy. Di ba? Buy and sell ng kotse, kulang to. Kotse-kotsihan, pwede. Wala kang negosyo may tatay. Fishball daw pwede. Well, kaya lang sa fishball business, dapat skillful ka. Ang mata mo dapat mabilis sa fishball. Kasi nagbabayad ang mga customer, pagkatapos dumut-dot. Binibilang mo lahat yun. Paano kung limang kamay sabay nagdududut-dot? Tinitignan mo sila habang nagbobomba ka, ang hirap eh. Na ang kikitain mo, barya. Tama ba ako? So, maliit lang to. Hindi na to issue dito. You know, I went to Taiwan about a month and a half ago. Nag-seminar ako ng ganito. Daming Pilipino. Alam niyo, marami tayo kasamahan doon, kumikita ng between 20 to 30,000 a month. Most of them, 90% of them, tatrabaho sa mga factory. Lahat ng klase ng factory nasa Taiwan eh. Alam mo magkano kinikita? Between 20 to 30,000 a month. Ito ang amazing. Nung tinanong ko sila, magkano placement fee nyo para magtrabaho kayo dito? Alam nyo, most of them, magkano ang placement para makapunta ng Taiwan? Para kumita ng 20,000? 100 to 150,000. The question is, bago sila pumunta doon, may pera wala? Ano ginawa sa 100,000? Nangutang. Yung iba gumawa ng paraan, nagsanla ng bahay, titulo, nagsanla ng kalabaw, nagsanla ng asawa, yung iba kung ano sinasanla, para lang makapunta. Tama ba ako? It doesn't matter. Ang the end of the day, gumawa ng paraan. Ito rin ganun. Hindi issue dito yung may pera ka o wala. Ang issue dito kung may paraan ka o wala. Kasi yung taong walang pera, basta may paraan, pwede magbago buhay. Pero ang taong wala ng pera, wak pa paraan, wawa naman. May kapalit to. Hindi ka lang maglalabas nito na walang dahilan. May kapalit. Number 1, may babalik sa yung 5 boxes ng Vida. Maganda ba yung Vida? Diyan pumayat si Mr. June Espinosa. Dati, laki niyan. Ano pa? Meron kang dalawang C24/7, dalawang boxes. Meron kang isang Easy Retail Pack nung C24/7. Ano itong Easy Retail Pack? Parang isang banig. Ito kasi boxes. Sa isang box, may 3 banig. Ito, isang banig para magamit mo talaga siya. Ano pa? Kasama dito 7,980, may tigi-isa kang flavor ng Liven. Kasi may variances yung Liven natin. May Liven original, yung coffee. May Liven sugar-free, may Liven latte, may Liven cappuccino. Tapos, meron ka pang isang may choco. Oh, ito yung mga produktong laman. Ano purpose nito? Para gamitin mo o kaya isample mo. Yung ibang ginagawa, binibenta to para bumalik puhunan. Well, tama lang yun, pero hindi tamang business concept yun. Because if you're gonna be in this business, you have to try the product yourself. Ang hirap sabihin, pare, ang ganda nitong si 24/7. Inaatake ka na. Tama ba? So, maganda yung sabihin mo, pare, ang ganda nito si 24/7. Dinemo mo, ang ganda sa UTI, kidney stone, gallbladder, lahat. Maganda to sa dysmenorrhea, irregular menstruation, migraine. Sabi ng kumare mo, wow, nandyan na lahat ha. Bakit nagamit mo na? Di pa, pero sabi ng speaker, ganun na ganun kaganda. So, gamitin nyo muna. May ibang paraan para bumawi.
Sa negosyo, hindi yung pag nagtayo ka na negosyo ngayon, bukas makalawa, bawi ka na. Tama ba? Hindi naman ganun yun eh. Subukan nyo magnegosyo kahit ano. Kahit simple negosyo na sari-sari store. It doesn't mean that when you put up your sari-sari store today, in the next couple of days, bawi ka na sa puhunan mo. No. Alam mo, residual yan, paunti-unti. Ganito rin dito. So, if I were you, mas effective to. Gamitin mo yung iba. Yung iba, gawin mong sample sa mga kaibigan mo, lalo sa may sakit. Kasi pag natikman niya yung sample, maganda, ano gagawin? Bibili na yun. Di namang hingi ng sample yung kapal naman ng mukha niya. Sabi niya, Amare, ang ganda ng product mo. May sample ka pa. Hindi. Mahiya na yun. Bibili na. Tama ba? So, gamitin siyang marketing strategy. May ibang paraan para bumawi. Mamaya ikukwento ko. Ano pa kapalit ng 7980? Bukod dyan sa mga products, meron kang personal accident insurance. Naka-insured ka for 1 year. Renewable. Part ng binayaran mo, premium sa insurance, accident ang nature, such that if you die through accident, except for restrictions, or total disability, pag sabing total disability, tanggal ang kamay, tanggal ang paa, hindi ka na makapaghanap buhay, may makukuha kang 200,000 piso. Well, technically, hindi na ikaw. Patay ka na eh. Yung beneficiary mo. Pero dito pa lang, bawi ka na. O diyan ka bumawi kung gusto mo. Mamatay ka nga lang. Wag kayo dyan babawi, biro lang. Pagka ang nature ng pagkakapatay, hindi po aksidente, mas mababa. Let's say, assault. 50 mil lang yun. Halimbawa, binaril, ganun. 50 mil lang yun. Kaya kung makakapili ka, aksidente na. 10 mil ang medical reimbursement. Halimbawa, na aksidente na hindi natuluyan, na hospital kayo, may maximum 10,000 kayong pwedeng ma-reimburse. 10,000 for burial assistance. Ano pa yung mga services na kapalit nito? Meron kang free medical check-up sa mga ka-tie-up naming clinic. Parang equivalent po yan ng physical annual exam. Kukunan kayo ng dugo for analysis, blood chemistry, CBC, etc. Meron kayong fecalysis, urinalysis, pati chest x-ray. Meron kayong sales kit para maipaliwanag yung mabuti anong AIM Global sa friends ninyo. Meron kayong web page or yung tinatawag naming Distributors Tracking Center or DTC. As you're able to buy the 7980, may scratch card yan. Registration card ang tawag, scratch card. Tapos, yung registration number, tsaka PIN sa likod, yun po ang i-encode nyo sa webpage ninyo. Kayo maglalagay ng sarili nyong password tsaka user word. Bakit? Para saan to? Para ma-view nyo, number 1, itong network ninyo. Ang tawag po kasi dito, genealogy. Pag ikaw nakaka-recruit, para ka nagkakaroon ng family tree, nagkakaroon ng grupo. Ang terminology namin dyan, genealogy. And every time na may mga downlines ka, kasi ang tawag dyan, group downlines, na nagjo-join sa network mo, irrespective sa ang location sila all over the world, as long as they register, real time, makikita mo, lumalaki yung grupo mo. Etong actual na to, makikita nyo yan sa webpage natin. So, mamomonitor nyo yung growth ng network ninyo. Dahil dito nyo nakikita yung transactions, dyan nyo rin nakikita magkano ang komisyon na pumapasok sa'yo. Yung percentages, i-discuss ko mamaya kung magkano ang commission na pumapasok sa'yo per transaction. Pero dito nyo makikita sa webpage na to, magkano ang commission ninyo. May dalawang method, paano nyo po kunin ang commission nyo sa amin. Number 1, yung traditional, yung old style of getting the commission. Kunin nyo yung cheque nyo dyan sa accounting department namin. Pupunta lang kayo sa webpage nyo, meron dong option na tinatawag na encashment. I-encash nyo. Halimbawa, may nakita kayong laman ng network ninyo, may nakita kayong laman na 10,000. Etong 10,000, may dalawang option kayo para kunin sa amin to. Pwede nyo kunin sa amin ng cheque, or pwede namin ibigay sa inyo ng cash sa pamamagitan ng ATM. Sir, paano yun? Wala kaming ATM. Papagawa kayo sa amin. Ang tawag namin, BDO cash card. Submit lang kayo ng dalawang valid IDs or pictures, fill up ng form, bayad ng additional 200, kami na po ang bahalang magbukas ng open tuloy. Magbukas and mag-open ng account nyo sa BDO. Maganda doon, walang maintenance, walang balance sa kailangan i-maintain. Kahit zero ang laman, matagal na hindi ko close ng BDO. Kahit piso man laman, di sasara. Hindi mo lang ma-withdraw kung piso. Ma-withdraw mo man, tumalsik pa sa mata mo, mabulag ka. So, dahil sa method na to, we're very proud to tell you, dahil, sipin nyo mabuti yung logic,
Pag may nakita kayong pera dito sa genealogy nyo, pwede naming ihulog sa ATM ninyo. So technically speaking, we can pay you, we can give your commission sa inyo on a per day basis. Kaya we're very happy to tell you, for the last 7 years, every day po kaming nagpe-pay out ng commission ng mga distributors namin. Yung may mga experience dito sa direct selling at saka networking, na katulad ko, di ba ang old networking before, kukunin natin yung paycheck natin sa accounting department, tapos pupunta ka sa bangko mo para i-encash mo, kaya i-deposito mo sa account mo, di ba? Well, wala nang ganun ngayon. Pwede sa pamagitan ng cheque, but most often than not, through ATM na namin ginagawa. Maliwanag. And ano pa, may scholarship certificate. Part ng binili ninyo, nakataya po ang AIM Global sa mahigit 200 schools nationwide. Sa lahat ng eskwelahan na to, depende sa kurso ng bata, tsaka depende sa kanyang eskwelahan na mapipili, may makukuha siyang certain discount upon enrollment dahil sa certificate na to from AIM Global. Ang tawag scholarship certificate. Depende sa school. May mga school na go-offer 25% of on top of their tuition fee. May mga school na go-offer ng 50%. May schools na nag-offer 100%. Ang maganda rito, hindi lang siya applicable ng isang semester. Kung ilang taon ang kurso ng bata, scholar siya because of the Alliance in Motion Global Scholarship Certificate. So, pati sa provinces, meron po yan. In fact, sa lahat ng mga major provinces, kung ano yung mga major schools na private, accredited po namin yung ka-tie up namin. And of course, last, because of 7980, meron ka pang international business because you can do the business in more than 8 countries all over the world na mayroong branch ang Alliance in Motion. Now, let me ask you, at 7980 again, sa lahat na mababalik sa yung produkto plus services, 7980, sulit o sulit na sulit? So, yan yung business. Ito yung tipong pag binili mo siya, kahit hindi mo gawin yung negosyo, bawi ka na dun sa pera mo in terms of value. Tama? Hindi siya katulad ng negosyo, na pag nagnegosyo ka, hindi nag-click yung negosyo mo, lugi ka. Ito hindi. Naglabas ka nito. God forbids, hindi nag-click yung network mo. Bawi ka o hindi? Bawi. Ang daming bumalik sa'yo. Paano kung gawin mo pa yung network? Pag ginawa mo yung network, itong balik sa'yo. Number 1, meron kaming tinatawag na binary program. Under this rule or under this program, ikaw pag nag-join, because of the word binary, dalawa lang ang i-develop mong grupo. Dalawang sales forces lang. Lagyan natin ang label, one on your left and one on your right. So technically speaking, ilan na re-recruitin mo? Dalawa lang. Ilalagay mo sa kaliwa, which is si A, for example. Ilalagay mo sa kabila, si B. Dalawa lang. Pero you and I know, hindi lang naman dalawa kakilala natin eh. Tama ba? Paano pagka meron ka pang mga ibang kilala na gustong sumama sa'yo? Ang gagawin mo doon, yung ibang kaibigan mo, basta may A and B ka na, meron ka pang C, D, E, and F na sasama sa'yo. For example, yung mga kaibigan mo, after you got the 2, idudugtong mo na sila pa ilalim. Para dumami sila. Maliwanag ho ba yun? Kaya minsan, kayong mga first-timers tonight, sasabihin sa inyo na nag-recruit sa'yo, join ka na. Para yung ibang kaibigan ko, sa'yo ko na lang ibibigay. Tama po yun, hindi po sila nagbobola. Kasi ganun talaga ang program namin. Pag tinanong mo sila, sinong kaibigan mo ibibigay mo? Alam mo sasabihin, basta mag-join ka muna. Ha? Clear? So, ano gagawin kay A and B? Papatinin lang po ng seminar. Now, the question is, umattend, nagustuhan. May chance ba na sila rin bumili rin ng global package? May chance wala? Meron. Bibili kaya to? Yes, bibili yan pag bumili ka. Pag di ka bumili, di bibili to. Sabihin mo, bili ka na, bili ka na. Sabi ni A, ikaw muna. Bumili ka na ba? Di pa, ikaw muna. Ha? Ikaw muna mauna. Now, pag bumili si A and B, noong global package, may commission ka. Ang tawag, una, which is we call direct referral bonus, 500 pesos yun. Pag bumili si A ng global package, may 500 ka. Pag bumili si B ng global package, may 500 ka. Lahat ng re-recruitin mo, na idudugtong mo sa kanila, basta ikaw ang nag-recruit ng personal, bumili ng global package, sa'yo pa rin yung 500 pesos nun. So the more you recruit who will buy the global package, the more 500 you will get. Pero hindi ka yayaman sa 500. Yayaman ka dito sa tinatawag naming match sales bonus. Ano yung match sales bonus? Under our program,
every time na nagmamatch yung sales or yung benta between your left side and right side, may bonus ka. Magkano yun? Paano man nasabing nagmamatch? Halimbawa, paano nagmamatch ang benta between your left and right? Halimbawa, may nag-join dito, isa, sa kaliwa. May nag-join sa kanan, isa. Match o hindi? Pag yan nag-match, may 1,500 pesos ka. Maliwanag ba? So, sa transaction na to, tignan nyo mabuti. Kumita ka ng 500 kay A. Kumita ka ng 500 kay B. Ilang 500 yon? Dalawa. So, that's 1,000 pesos. Tapos, nag-match na 1,500. Magkano yung total na kinita mo? O, di 2,500. Dali lang intindihin. Dudugtungan ko pa. Nag-recruit si A, dalawa. Lagyan natin ang pangalan, si C, tsaka si D. Nag-recruit si B, dalawa. Lagyan natin si E, tsaka si F. Unahin natin si B. Pag nag-join si E, nag-join si F kay B. Kumita ba si B? Total na kinita ni B, magkano? O di 2,500 din. Kasi may 500 siya, 500, 1,500. Si A, nag-join si C, nag-join si D. Kumita ba si A? Total na kinita ni A. Eh di 2,500 din. Tanong, yung nangyari ba sa kanila? Nangyari sa'yo? Niloko mo ba sila? No. Pero kung ikaw ang gagawin kong reference between your left side and right side, may kita ka o wala? May match ka o wala? Ilan ang matches mo? Dalawa. Bakit dalawa? May dalawa rito, si C and D, bago. May dalawa sa kabila, si E and F, dalawa. So, 1,500 plus 1,500, magkano kinita mo? May 3,000 pesos ka. Maganda ba yung 3,000? Oo naman. Bakit? Apat na dahilan. Bakit maganda to? Una, ikaw ba nag-recruit dito? Pangalawa, kilala mo pa to? Pangatlo, ikaw nagpaliwanag? Pangapat, may ginawa ka? Kaya siya maganda. Kasi wala kang ginawa, kumita ka. Yan ang gusto ng mga Pilipino. Yan ang gusto ng mga Pinoy eh. Kumikita na walang ginagawa. Pero technically, may ginawa ka. Kasi kung hindi mo na-recruit si A and B, hindi lalabas si C, D, E, and F. My point, ladies and gentlemen, anong? Sa pag-join ni C, D, E, and F, yung transaction na yan, habang sila'y bumibili, is it possible na ikaw nakatali ka sa trabaho mo? Is it possible? Na nangyayari itong mga pangyayari na to, habang ikaw, clerk ka, habang nagtatrabaho ka sa bangko, may nag-join sa'yo si C, D, E, and F sa organization mo. Wala kang kamalay-malay, habang nagtatype ka, kumikita ka. Pwede ba mangyari yun? Yes. It doesn't mean that you have to be physically in this to make that kind of money. Kaya kahit may trabaho ka, hindi mo alam sa AIM Global, pumapatak ang metro mo. Habang may nag-join, kumikita ka. What can be better than that? Na habang nasa trabaho ka, yung networking mo sa AIM Global, lumalaki, kumikita ka, habang tumatagal, parami ng parami, yung 1,500 ng 1,500 ng 1,500 ng 1,500. And, time lang to eh. It's just a matter of time. Kasi meron sa buhay, meron tinatawag na gestation eh. Pag nagtanim ka, hindi naman yan bukas makalawa, tutubo na, tama? Pero pag may tinanim ka, sigurado yun, may aanihin ka. Minsan, sa experience ko, I've been here for 16 years, 17 years. Minsan may mare-recruit ka, mas baliw pa sa'yo eh. What do I mean mas baliw? Mas active kesa sa'yo. Mas maraming kakilala kesa sa'yo. So wala kang kamalay-malay, lumalaki ng lumalaki yung grupo mo. Now, itutuloy ko pa. What if ang senaryo ganito nangyari? Si C nag-recruit dalawa. Si D nag-recruit dalawa. So, sa left side mo, ilan ang bago? 4. Sa kabila, si E nag-recruit pero isa lang muna ang sumama. Si F nag-recruit pero isa rin lang muna ang sumama. In other words, sa right side, ilan ang sumamang bago? Now, kung ikaw ang gagawin ko ulit reference at kukumputin natin ang match sales bonus mo, may kita ka, wala? Ilan? May 1,500 ka, wala? Ilan ang 1,500 mo? Dalawa. Bakit dalawa? May 4 dito, may 2 dyan. Minimum mga compute ng computer. So, 1,500 plus 1,500, magkano kinita mo? 3,000 ulit. Children, ano mangyayari dun sa walang kamatch? May term kami dyan. Ang tawag namin dyan, waiting lang yan. Anong hinihintay? Eh, di kamatch. Alam nga man, Pasko. Waiting. Naghihintay siya ng kamatch. Hanggang kailan maghihintay? Forever. Walang deadline. Kaya pag yan nagkaroon ng kamatch, 10 years from now, pang! 1,500 yun, 10 years from now, babayaran ka pa rin ng Alliance in Motion Global. Maliwanag? Pero huwag nyo naman patagalin ng 10 years. So, kung itutuloy ko tong cycle na to, di ba dito, 2 lang muna.
Yung dalawa mo, pag nag-recruit ng dalawa, ilan na yan? 4. Yung 4, pag nag-recruit ng dalawa, ilan na yan? 8. So pag ito, dinugtungan ko pa, ano napapansin nyo sa mga tao? Dumadami. So dahil dumadami yung tao, ano nangyari sa 1.5 nyo? O di ba lumalalim, parami ng parami, yung 1.5, 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 1.5. Kaya huwag kayong magtaka, bakit may kumikita ng kalahating milyon buwan-buwan dito? Hindi galing sa benta niya mag-isa. Galing sa dami ng... Kaya ang word of the day, ano? Ano Tagalog ng 1.5? 1.5. Yan ang Tagalog ng 1.5. 1.5. Kaya pagpasok niyo sa opisina bukas, o kaya pag uwi mo mamayang gabi, late na. Sabi ni Mr. ba't ngayon ka lang? Sabi mo sa kanya, 1.5. Pagpasok mo sa opisina bukas, dumaan sa harap mo yung kaopisina mo, tignan mo ng ganito. Pag tinabi ng kaopisina, ba't ka ba niya makatingin? Sabi mo, 1.5. Sa dami ng 1.5 na yan. Kaya dito may kumikita ng 100,000 galing sa dami ng downlines. Now you get the idea? Of course, sa corporate trabaho, being an employee, to make 100,000 a month, you must be really, 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 really good. To make 500,000 a month, you must be very, very good. Kaya ka binabayaran ng employer mo ng kalahating milyon. Pero seldom yun. Bibihira yung ganon. Tama ba? Kumita ka man ng kalahating milyon sa trabaho, you still depend in your 2 hands. Dito sa networking, baliktad. Kaya nga hindi pwedeng i-compare ang apples with oranges. Iba ang employment sa business. Sa InGlobal, ba't kakikita ka ng 100,000 piso kahit part-time? Kasi hindi galing sa sarili mong effort. Remember, if you're able to multiply yourself to a lot of people, to make 6 figures a month will be very, very possible for you someday. Kaya yun ang tignan nyo na habang lumalalim, parami ito. Hindi mo papigilan ng pagdami. Sabi ko nga, yung 2, mag-recruit ng 4. Ay, mag-recruit ng tig-2, 4. Yung 8, magiging 16. Pag itong 16, nag-recruit ng tig-2, ilan na yan? 32. Tapos, 64. From 64, magiging 128. From 128, pag nag-recruit ng tig-2, ilan na yun? 256. Tapos, 512. Tapos, 1,024. Tapos, 2,048. 4,096. Sabi ng iba, ang galing naman niya. Di po, 3 taon ko na ginagawa yan. Memorize. Kahit ikaw gumawa. But the point is, dadami to hindi. O sa pagdami niyan, dami ng 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. Ngayon, before I even end, I just like to emphasize on something na to some people lang alam nila networking is not stable, no? I dare to challenge that because katulad ng sabi ko, I've been in this business for 17 years and hindi ako tatagal kung hindi siya totoo. Maraming company nagsasara about networking. Why? Kasi wala silang safety net, safety measures. Kumbaga sa sasakyan, pag walang safety measures yung sasakyan, madaling madisgrasya. Meron kaming safety measure in such a way na hindi mabambangkarote o mababankrupt yung company. Isa lang naman dahilan kung ba't nagsasara negosyo nalulugi. Tayo ba't hindi tayo malulugi? Meron kaming safety measure, ang tawag namin safety net. Dito, ikaw, pag nag-join, meron ka lang up to about 16 matches per day. Hanggang dyan lang yung babayaran namin. Para hindi kami mag-overpay. Yung overpay, tendency ng company na mas malaki na nilalabas kaysa sa pumapasok. So hanggang 16 matches ka lang itong account mo per day. Pag lumagpas ng 17, flash out. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka na namin babayaran on your 17 onwards. Yung pang 17, 18, 19, 20 mo for the day, wala ka ng bayad doon. Wala ka ng 1.5 doon. Ang babayaran namin sa inyo, hanggang 16 lang. Kaya pag lumagpas ka rito, wala ka ng 1.5. Kaya minomonitor to. Pero alam niyo yung 16, masama pa ba to? Masama pa ba to? Hindi na. 16 na 1.5, alam niyo magkano yan? 24,000 yan a day na pwedeng bayaran sa inyo ng Alliance in Motion Global. Can you imagine? Gross. Gross po ito. In fact, ang net nito per month, 24,000 a day, gross. Pag ginawa natin tong per month, this is 500,000 net per month. Ganyan kalaking kinikita ng mga distributors namin. If you're gonna ask me, sir, may kumikita ba niyan? Marami po.
Again, to a lot of people, this may be impossible to you, 24,000 a day, kasi hanggang dyan lang yung mental wallet natin. Pero sa AIM Global, maraming kumikita nito. In fact, ang top distributor namin, hindi 500,000 ang kinikita. Ang top distributor namin, kumikita ng 2 million buwan-buwan. Monthly. Georgian, paano nangyari yan? Sabi mo, maximum yung kalahating million. Ba't may kumikita ng 2 million? Tama po yung logic nyo. 500,000 ang maximum sa isang account. Ang ginagawa ng iba, bumibili ng maraming account. Ulitin ko 500,000 ang maximum sa isang 7980. Ang ginagawa ng iba, bumibili ng maraming 7980. Pwede po yun. Paano yun? Halimbawa, ikaw to. O, imbis na isabilin mo, bumili ka ng 3. Paano yung 3? Ikaw to. Sa kaliwa mo, bago ka mag-recruit ng iba, ikaw muna, sarili mo muna, recruitin mo ulit. Clear? Ngayon, pag nire-recruit mo yung sarili mo at ayaw niya, pa-check up ka. Pwera biro. Sama ka, ayoko. May tama ka, friend. May tama ka. Sa kabila, sino? Sino? Ikaw. Oh. Ilan ang binili mo? 3. Saka ka ngayon mag-recruit, magparami dito. Now, as time goes by, tanong, kikita tong account na to, hindi? Ito may kita? Ito may kita? Lahat yan ikaw eh. So, times 3 nga yung nilabas mo, pero times 3 din ang kikitain mo. Maliwanag? Ang maximum na pwede nyo pong bilhin, 7 accounts. Sa nature ng 7, ito yung 1, first account, second account, third account, fourth, fifth, sixth, and seventh. 7 account. 7 account. 7,980 ang pwede mong bilhin. That's the maximum. Yan ang pag dumami, yaman ka talaga. 7 nga nilabas mo, times 7 din ang babalik sa'yo. Naalala nyo si Leo Kaduyak? Okay. Well, the first time I met him, I was kind of, judgmental because being a tricycle driver, saan nga naman kukuha ng 7,980 yun? So sabi ko sa kanya, Leo, ilan ang binili mong account? Akala ko isa. Alam niyo sinabi sa akin? Sir, 7. Nagulat ako. Sabi ko, saan ka kumuha ng pambili? Sir, nangutang ako sa hipag ko. Kasi yung hipag niya parang nagtatrabaho somewhere in Italy, nangutang muna siya. Sabi ko, paano mo nagawa? Wala sir, sabi di ba mag-recruit. Kaya nag-recruit ako. Sabi ko, paano ka nag-recruit? Wala, sir. Minsan yung pasahero ko sa tricycle, sir, dinidiretso ko sa seminar room, sir. Kidnapper pala, walang hiya. Eto ngayon, pumuntahan ko yung asawa niya. Kasi yung asawa niya, very active din. Distributor din ng AIM. Sabi ko, ilang account ang binili mo? Ako, sir, nako, 7 rin binili ko. Hindi ako papayag, sir, na si Leo lang may 7. Ako din nangutang. So, can you imagine, husband and wife, tig-7 sila. Magkano pinangutang nila? 14 accounts. Ganong kalalakas ang loob. Ngayon, alam mo, tig-isa sila ng kotse. Ngayon, alam niyo, monthly average ni Leo Kaduyak, 250,000 per month. Ngayon, tinanong ko yung asawa, sabi ko, buti bumili ka ng account mo, nag-7 ka din. Sabi niya, oo naman sir, hindi ako papayag na si Leo lang. Sabi ko, bakit? Siyempre sir, yung cheque niya, cheque ko. Pero yung cheque ko lang. Mauta ka mga misis. Maliwanag ba? So again, gagawan mo lang ng paraan yan. It's up to you. May nagtanong sa akin, sir, siyempre, common sense will tell you, ano mas maganda? 1 o 3? 3 account o 7? Siyempre naman. Pero ano mas maganda? 1 o wala? 1? Yung iba wala. May sumagot na wala. May nagtanong ho sa akin one time, sabi pagkatapos ng seminar ko, sir, nalilito ako, ilan ang bibilang ko? Ang ganda po ng seminar nyo. Thank you, sir. Naku, nabuhay po yung mga pangarap ko. Kaya lang, sir, nalilito ako. Ilan ho ang bibiling ko? Sabi ko, bakit? Ano ba plano nyo? Sir, hindi ko maisip, hindi ko maintindihan, sir, pero hindi ko alam kung 7 o 3 bibiling ko, sir. Sabi ko, meron ka na bang 1? Wala pa. Ang hirap pag-usapan ng 3 o 7 kung 1 wala pa. Yung iba ganito po ginagawa. Total, depende na kasi yan sa availability ng pondo ninyo. Halimbawa, yung isa lang munang available, 1 lang muna bilhin nyo. Magdagdag kayo in the future. Pwedeng ganon. Kung available yung buong 7, why not? Kung available yung buong 3, why not? Pero ang point, huwag kayo magsisettle sa 1. Magsisisi kayo one day pag nagsettle kayo sa 1. Kasi pag malaki na, sasabihin mo yung pug mo sarili, bakit 1 lang binili ko? Kung ano ibig sabihin. Second, ladies and gentlemen, tapos na po ako, meron kaming tinatawag na Unilevel program. Itong Unilevel, ito naman ang kikitain ninyo. Pag itong grupong ito, bumibili, nagbebenta ng produkto. Ito yung percent ninyo. Commission. Ang tawag kay A and B, sila po yung first level nyo.
Lahat ng marirecruit mo, basta ikaw ang nag-recruit, kahit idugtong mo pa ilalim, ang tawag namin dyan, first level. Yung marirecruit ng first level, ano tawag? Second. Yung marirecruit ng second, galing nyo po. Third. Tapos, you're genius, ha? Biro lang, no? So, bakit siya tinawag na unilevel? Kasi ang commission ninyo per level. Pag yung first level, nagbebenta, bumibili, nagpo-push ng product, ikaw, basta first level mo, may 10% ka of the product sales value. Anong product sales value? May ina-assign kaming value per product na doon namin i-compute ang commission ninyo. Mula second hanggang 10th level, remember, aabot po ito ng libo. Di ba na-compute natin kanina? From 2, 4, 8, 16, 32, 16, etc. From your second to your 10th level, you will get 5% of the product sales value. Yan ang commission nyo per reorder ng product sa network na to. What do I mean per reorder? Pag bumibili, gumagamit, nagbibenta ng product, depende sa level, meron kang 10, meron kang 5. Now, the concept here that I want to impart sa inyo is that same network, pag bumibili, gumagamit ng product, may kita ka, wala? Ang galing. Bakit? Can you imagine this group, umabot ng 1,000? Pag bumili ng kape, ano ang bibiling kape? Nescafe, Kopiko, o Liven? Pag yan, distributor ng AIM, bumili ng Kopiko, may tama ito. Taga-AIM ano bibilin? Di AIM product. O di habang nagkakape sila, kumikita ka. So tuwing umaga, pag kung nagkakape ka, pwede mong imaginein, lahat ng grupo mo, nagkakape rin ng Liven. So habang umigop ka ng kape, 10%, 10%, 10%, 10%. Ang galing, di ba? Nakuha niyo ba siya? Oh. Yung iba may choco, yung iba magtutoothpaste pa, sipilyo. May natural essential tayo eh. So bibili. So habang nagsisipilyo ka, pwede mo isipin 5%, 5%, 5%, 5%. In other words, as long as yan tuloy. As long as this group is using the product, para kang may grocery. Pero walang tindahan. Para kang may grocery, na every time na may bumibili, gumagamit, nagbebenta, kahit gumamit lang ng product, kumikita ka. At the rate that we are going, we have about 10 products. Parami ng paramihan kasi nagle-launch kami ng produkto every year. Can you imagine? One day, lahat ng product na gagamitin ng mga to sa bahay nila, lahat Alliance in Motion Global na. O magkano kikitain mo? Ito ngayon, yung kikitain mo sa binary, yung 151515. Kasama to, hindi? Kasama, hindi? Hiwalay yan. Habang kumikita ka ng 151515, kumikita ka dito ng 10%, 10%, 5%, 5%, 5%, 5%. Magkaiba. Ito malupit. May pangatlo pa. Kaya yung iba nalilito. Sabihin, bakit tatlo? Mamimili po ba kami sa tatlong yan? Hindi. Kasi sa ayaw at sa gusto mo, sabay-sabay kayang babayaran ng Alliance in Motion Global sa tatlong yan. Stair step. Ang importante lang sa stair step, lahat ng products natin na gagamitin ibebenta ng network na to, lahat yun may points. Yung points, gagamitin namin sa promotion. Saan kayo mapopromote? Dito po, sa ladder na ito. Kaya siya tinawag na stair step. Pag maliit pa yung grupo mo, nag-iisa ka pa lang, may points na, wala pa. Ang titulo mo, distributor. Pag nagkaka-group ka, dumadami yung product movement, nagkaka-points. Pag na-monitor ng computer na yung buong points ng grupo mo, umabot ng 10 points or more, we promote you automatic to silver executive. Bakit importante to? Kasi pag naging na-promote ka, na-promote din ang commission mo. Bibigyan ka namin ng additional 10% pag naging silver executive ka. So itong 10%, papatong ho ito dito sa uni-level ninyo. Nakuha niyo siya? Kaya kung yung first level nyo dati, 10%, pag naging SE ka, may additional 10% ka pa, magkano na? 20% na. Tumataas. Pag umabot po ng 100 points, kasi ganito yan eh, pag lumalaki yung grupo, ano nangyayari sa points? Lumalaki. Pag umabot ng 100 points, computer po magmamonitor niyan, naging
100 points or more, we promote you to gold, executive. We give you additional 20%. The highest will be 1,000 points. Ang tawag namin sa inyo, Global Ambassador. Ang ganda ng tawag, no? Global na, Ambassador pa. 30% overriding commission na yan. Ito ang mga pinakamalalaking kumikita dito. GA, 2 bahay, 3 kotse. May kasama kami dito, nag-join, graduate ng nursing in the name of DM. Leader natin sa Davao. DM at the rate that he's going right now, batang-bata, pagka-graduate po ng nursing, nag-take ng board exam, being a nurse, you know, ang hirap maghanap ng trabaho, hindi na nagtrabaho, nag-full-time sa networking. Right now, isa sa mga pinakamalaking kumikitang distributor namin sa Davao. Batang-bata. Nagmamaneho ng Fortuner, nagmamaneho ng Montero Sports. Kumikita magkano? 200,000 piso buwan-buwan. Ilang taon lang siya? 23, 24 anyos. And he's living his life. May kondo na. Bata. Hinatid niya ako from Davao to Jensan. Nag-stop over kami sa isang gasoline station because gusto ko mag-jingle. As I went to his car again, napansin ko bago yung gulong niya. Sabi ko, DM, magkano yung gulong mo? Sir, 12,000 po isa. 4, 48,000 agad. Kaya kapag ang sweldo ng tao, 12,000, may isang gulong na siya. Ano to? Di ka nakakain. May gulong ka naman. You know what I'm saying? Kaya kung balak mong bumili ng kotse na 1.6 million, kasi ang Montero, Fortuner, mga nasa 1.4, 1.6 million yan. Depende sa modelo po. Pag gusto mo bumili na 1.6 million na kotse, ang sweldo mo, 12, 10,000, malabo kasi gulong pa lang. Meron ka na isa, 4 yun. Wala ka pang makina. You know what I'm saying? It's, unless you become financially free, my friends, your dreams will be remaining an illusion for the rest of your life. Ito, GA, Pag kumita, GA na yun, Global Ambassador na yun, si DM. Dami namin dito. May kasama tayo dyan. Nasilip ko kanina si Mr. Johnny Formentera. Palakpakan nyo nga. Tayo ka nga, Johnny. Oh. Bakit? Johnny, probinsyano. Pwede ko ba sabihin, Johnny? Pwede ko ba sabihin? Leyte. Nagbakasakali sa Maynila in the hope na magbabago buhay dito. Minsan may mga ganong taga-province, diba? Nakikipagsapalan sa Manila in the hope that they will, you know, they thought they will change their lives here. Pero they do not know, mas mahirap ang buhay dito. He ended up being a pedicab driver somewhere in Malabon. Probinsyano, naging pedicab driver. Buti na lang nakilala AIM Global. After several years right now, si Johnny is driving his brand new Kia Rio, care of Alliance in Motion Global. Pedicab driver po. Now, nalimutan ko i-mention, every time I tell you na ang mga distributor namin nakakabili ng kotse, hindi po to car incentive from the company. Wala kaming car incentive. So the mere fact that these people were able to buy their own cars, it came from their own pocket. Because ang incentive namin, number 1, travel incentive. All expense paid. Ang travel incentive namin, iba-iba. May Asia, may US, may Europe. Mamili ka. Pero kung ano man ang makuha mo sa mga incentive na yan, all expense paid. Lahat babayaran ng AIM Global ang gastos mo. Totoo yan. Hotel na pupuntahan mo, first class, 5-star hotel. Breakfast, lunch, and dinner, buffet lahat. Last year, ang Asian trip namin, Hong Kong. Alam niyo ilan na nakakuha ng travel incentive na to, all expense paid? 5 days and 4 nights sila sa Hong Kong. More than 300 individuals were able to go to Hong Kong. All expense paid. Out of these 300, mga 200 first time makasakay ng eroplano. Hong Kong pa. Kaya sa airport pa lang, kagulo na sila. Lahat gusto sa window seat. Gusto ko sa window. Pagpasok aeroplano, unahan sa window, hindi nila may seat number. Dreams do come true in Alliance in Motion Global. Ganon kasi simple ang mga tao napapadala namin sa Hong Kong. Oh, breakfast, lunch, dinner, buffet. O di, lintik kumain talaga. Hulo na kumakain, pasayang. Buffet. May bahon pa yun. Libre sila sa Disneyland, sa Ocean Park, Ocean World, etc. US,
2 weeks na bakasyon. Europe, 2 weeks. May pocket money ka ba? Airfare free. Accommodation free. Pocket money free. Tutulungan pa namin kayo makakuha ng US visa. Because kukuha kami ng letter from our partner, Nature's Way, isa-certify ka that you're allowed to travel. Pagbasa ng consul, most often than not, ang itinatatak sa distributors namin, 10 years, multiple entry na visa. Kaya, kakaiba to. Kakaiba po ito. Ang dami naming distributor. Alam nyo, ang dami-dami mga tao, hirap na hirap kumuha ng visa, milyon ang pera sa bangko, ang yayaman dito, hirap na hirap. Dito, taga-Alliance in Motion, walang pera dati, nakakuha ng travel incentive namin, may letter lang, napapadala namin sa States. Dreams do come true here. Meron pa kaming profit sharing. This coming April 26, 27, and 28, I'm sure you've heard about our upcoming 7th year anniversary. Ia-award namin yung mga deserving distributors namin na nakihati sa profit sharing. Million po. In other words, year-end bonus ng mga distributor, ibibigay namin sa April 28. Some of them, ladies and gentlemen, equivalent na sa separation pay ng empleyado. Minsan ang separation pay ng empleyado, mga 2 to 3 million, tama? Dito po, year-end bonus lang sa AIM Global. So make a choice, ladies and gentlemen, because ang dami nangyayari dito. Lahat na nabanggit ko ng mga incentive, na-enjoy na namin yan. Ako personally, I've enjoyed that already for the last 17 years. May isa lang akong incentive na hindi pa na-enjoy. At ayaw kong i-enjoy. Alam nyo kung ano yon? Pwede mo siyang ipamana. One day, ikaw to. Yumaman ka, 6 figures a month. Ang lifestyle mo, ang sarap. Yung bang tipong pagkapupunta ka ng bangko, hindi mo na kailangan pumila. Kasi pag nakita ka ng manager, pauupuin ka sa harap, sa kanya ka makikipag-transact. Alam nyo ba pwede yun? Pag malaking account holder ka, hindi pumipila yung mga malaking account holder. Nakaupo, diretso sa manager. Kahit kakadating lang. Pag maliit na account holder ka, tagal mo sa pila. Tama ba? Tama ba? Yaman mo. Let's say girl ka, drive ka ng puting BMW, walang tint. Tapos nasa EDSA ka, traffic. Yung mga nasa bus, di ba mas elevated ang bus? Nakikita ka ng mga tao, yung mga guys sa bus, tinitignan kang ganyan. Ganda naman ng kotse niya. Ikaw naman, babae ka. Nakikita mo sila sa peripheral mo, pero ang ganda ng music mo sa loob ng kotse mo, gumaganito ka lang. Yes. Pagbaba mo, punta ka ng bangko, ang bag mo, Louis Vuitton. Ang belt mo, H. Honda. Hermes. Yung mga ganyan ba, ha? Hermes. Ha? Tapos, naka-shoes ka, Chanel, o kaya, Ferragamo. Tapos, naka-Rolex ka. Tapos, you're making a lot of money. You're living your life. Condo unit ka, but ganda ng pad mo. Pero one day, kinuha ka ni Lord. Pinaganda mo na yung buhay. Tanong! Pag ikaw namatay, lahat ng mamamatay? Sobra naman yun. Pag ikaw namatay, lahat ng mamamatay. So technically, pag ikaw physically, you're dead. Lahat ba ito mamamatay? Alam mo, ikaw, kahit wala ka na, pero hindi man ito hinto bibili, gagamit, magne-network pa rin kasi sila kumikita ng pera. As long as yung grupo mo kumikita, as long as yung grupo mo buhay, ladies and gentlemen, yung kinikita mo, yung account mo sa AIM Global, transferable sa mga mahal mo sa buhay. In other words, pwede mo siyang ipamana. Yan ang ayoko pang gawin. Kaya pag ikaw may asawa, kanino ta-transfer? Sa asawa. Pag yung asawa namatay, sa anak. Anak na wala, hindi sa yaya. Di ba sumagot? So, what do you think? Maganda ba yung business proposal namin? Ang galing. Alam mo, kung titignan mo siya objectively, lalo sa mga first-timers, kung pag-aaralan nyo lang mabuti, it's a very good business. You don't have nothing to lose kasi, sabi ko nga, pwede mong gawing part-time. You don't have to leave your job. Maglabas ka man ng 7,980, bawi ka sa lahat. Gawin mo yung system namin. Kami po, sa training department, ginagawa namin yung best namin para turuan ng maraming distributors. There's no harm in trying. Hindi natin makukuha ng isang upuan to. Mano ba't balikan nyo, pag-aralan yung mabuti. Because again, kung babalikan ko yung pinag-usapan natin kanina, wala pong aksidente. You're coming here tonight is not a matter of accident. Yung pagpunta nyo ngayong gabi, may purpose to. Ang maganda nito, yung pagdating nyo ngayong gabi, hindi lang may purpose. Swerte ka pa. Kasi ngayong gabi, makakasama natin para magbigay sa inyo, mag-impart sa inyo
kung anong history, anong pwede mangyari sa inyo sa AIM Global, syempre ang pwede mangyari sa inyo nito, so magsabi sa inyo nito, walang iba kundi yung mga naging founders ng Alliance in Motion Global. And kaya ako sinasabing hindi aksidente at maswerte pa kayo, kasi ngayong gabi, isa sa mga may malalim na vision, isa sa may mga, tatlo kasi sila. Grabe ang commitment, ladies and gentlemen, para lalong tumagal itong kumpanya, para lalo pang magbigay na maraming katotohanan sa pangarap nila. Ladies and gentlemen, without much further ado, join me in welcoming our Vice President for Sales and Marketing, Mr. John Asperin! Hello, good morning! Pwede pala pa doon, Georgian Gonzalez! Magaling ba si Georgian? Is he really good? Magaling, no? Alam niyo, ako, isa sa pinakabatang may-ari, sa mga first-timer, ako po yung pinakabata sa mga may-ari at pinakamay itsura sa mga may-ari. Wag ho kayong mayabangan, tatlo lang naman kami may-ari. Yung dalawa ho, may dad na. And we started this business since 2005. Sa mga first-timer ho dito, I know, sa isang upuan, kung first time mo marinig itong ganito, parang it's too good to be true. Ako ho, bago ako naging may-ari, naging katulad niyo ako, naging first-timer ho ako, way back 1998 pa ho ako, napatin ng seminar na katulad din ho nito. Andiyan pa ho ba kayo? Yes. Alam ko gabi na ho. Alam ko puyat na ho kayo. Alam ko gutom na ho kayo. Kitang-kita sa mga itsura ninyo. No, yung mga itsura ninyo. Ito lang ho sasabihin ko. 1998, nung ako pinatin, ganyan din ang itsura ko. Hindi mo maintindihan pag gutom ka eh. Di ba kahit anong sinasabi, nakikita mo yung pagkain. Hindi ka naman makalabas, nakakahiyang tumayo, sarado nyo, tinan yung pinto. O, paano ka makakalabas dyan? Ang dami nakaharang. Pero tipo lang sa inyo, ito lang masasabi ko, mga kaibigan, yung pag-attend nyo ho ngayon, this could change your life. Bakit ko nasabi? Way back 1998, nung ako po yung attend, syempre maduda ho kung tao. Sudyante ako eh. Bata, sudyante. May tsura, oo, pero matagal ho yun. Pero mga kaibigan, nung 1998, who will ever know na isang ordinaryong tao magiging katulad ko ngayon. Isa sa may-ari isang pinakamalaking kumpanya ng network marketing sa buong Pilipinas. And ladies and gentlemen, hindi ho ito AIM Philippines. Ito po ay AIM Global. Ngayon pala ho, iniimbita ho namin kayo. May kilala sasabihin ko, tatlo lang hong bagay sasabihin ko. One, iniimbita ho namin kayo sa April 28. Nabanggit na ho ba? Yes. Sa MOA. Dito magugulat ho kayo. Hindi po tayo Filipinos. Dito para United Nation. May mga Africans, may Americans, may iba't iba, Koreans, Chinese. Magugulat kayo. At ang good news po dito, ang mga apply na mga yun, Pilipino. Ang sponsor, Filipino. At ang may-ari, Pilipino. Nakuha niyo ako? And so, join us sa journey namin kung paano namin baguhin ang maraming Pilipino sa buong mundo. Ladies and gentlemen, we can change an ordinary person into an extraordinary person. Gusto niyo ba maging ganun? Katulad ko, way back no 1998, lagi ko iniisip to, hanggang ngayon ho iniisip ko. Kung hindi ako sumali sa ganito, kung hindi ako sumubok at nagseryoso, sino kaya ako ngayon? Ano kaya ako ngayon? Matagal ko nang iniisip hanggang ngayon ho yan. Malamang empleyado ho ko ngayon. Hindi ko alam. Siguro ahente ho. Hindi ko ho alam. Siguro artista. Hindi ko ho alam. Hindi ko ho alam. Pero masasayang ba ang buhay? Ngayon ho, ako na ho may-ari. Ito lang masasabi ko sa inyo. Yung pangalawa sabihin ko sa inyo. Kaya mo rin ito. Maraming tumatakbo sa isipan mo. Kaya ko ba to? Yung sinasabi, kinikwento ba nila, mangyayari ba sa akin? Ang daming questions eh. Yung bang iimbitahin ko, maniniwala. Pang-apat, sabihin mo maganda lahat. Ang problema, may problema, ano? Wala akong 7980. Tama mali? Tama. Ito lang ang sabihin ko sa inyo. Kung yan ho ang pumasok sa isipan ko noong 1998, asan ulit ako ngayon? Nakuha niyo ako? Marami ako inimbita. Marami din sumali. Totoo yun. Pero ito sabihin ko sa inyo, hindi pwedeng walang sumali. Sa dami ng tao sa labas, meron at merong sasali. Bakit? People need opportunity. People need opportunity. Kailangan mo ng opportunity. Sa ayos sa gusto mo, dahil din sa panahon, maghahanap ka ng opportunity. Maghahanap ka ng paraan para magbagong buhay mo. Nakuha niyo ako? Pangalawa, you need more money. Hindi mo tayo mukhang pera. Pero tatapatin kita, kailangan mo ng pera. Ang inflation rate po, tumataas. Ano ba yung inflation rate? Para maintindihan nyo, madaling pag-usapan. Ang lupa na lang, every year, tumataas ang presyo. Nakuha niyo ako? Ibig sabihin, pag ikaw, hindi tumataas ang income mo, yung pagbili mo ng bahay at lupa, lalo nagiging imposible. Bakit? Kasi taon-taon, tumataas yung presyo.
Pero yung income mo, hindi tumataas. So imagine nyo ngayon, yung lupa ho ngayon, na let's say 10 million, 5 years from now, magkano na ho yun? Na-imagine yung sinasabi ko? Damo na hindi mo mabibili yun. Ibig ko sabihin, ngayon pa lang ho, kailangan kumita ng pera. Number 3, napaka-importante ho, do not waste your time. Huwag niyo hong papatagalin pa. Alam niyo bakit? Mas masarap habang may oras, habang mainit, habang malakas ka. Bakit? Pag ginawa mo to, kapag mahina ka na at huli ka na, sayang naman. Parang Jollibee. Naalala niyo ang Jollibee noon? Ino-offer ho ang franchise ng Jollibee for 50,000 pesos lang. Pinagtatawan ho ng mga Pilipino. Ano sabi? 50,000? Kalokohan yan. Bakit? Jollibee? Ano Jollibee? Malaking mabuyog? Sino maniniwala dyan? Sino naniwala? Mga Chinese. Ginawa po for 50,000. Ngayon ho, ang isang franchise ng Jollibee is 25 million. Anong sabi ng mga Pilipino na offeran nun? Sayang, 50,000 lang yan dati. Ha? Bakit? Matanda na sila eh. Tama mali. Yung mga na-offeran nun na negosyante ngayon, matatanda na. Anong ginagawa? Yung mga anak nila, pinupush nila. Bumili ka ng Jollibee. Nag-iipon ng pera. Bakit namin alam yan? Isa ho kami sa mga nangyari. In-offeran ho kami before. Pinagtawalan namin. Ngayon ho, pumipila rin ho kami. 25 million, bakit ka pipila? Kasi walang Jollibee na nilalangaw. Lahat ng Jollibee, pinipilahan. Nakuha niyo ako? Oh, para mas maintindihan nyo, 7,980 ngayon. Years from now, baka hindi na 7,980 yun. Baka sabihin mo, years from now, sayang, 7,980 lang yan dati eh. Nakuha niyo yung point ko? So mga kaibigan, tip ko lang ako sa inyo, short lang ko ito. Number 1, first timer ka, pag-aralan mo yung negosyo. Hindi mo maintindihan doon sa isang upuan. Sa dami na sinabi ni Jurgen, sa dami na sinabi ni Jun Espinosa, wala na ako kayo maalala. Nakuha niyo ako, ay dinagdagan ko pa. Ano pa maalala ninyo? Paglabas yun saan kagaling? Doon, sa 1.5. Yun na lang ho maalala nyo, 1.5. Nakuha niyo ako, pagdating nyo sa jeep mamaya, pag may nakatakang dalawa, 1.5 yan, 1.5. Nakuha niyo ako? Kaya mga kaibigan, babalikan nyo ho, pag-aaralan nyo. Number 2, gumawa ka ng prospect list. Pag interesado ka na, gumawa ka ng prospect list sa isang papel or organizer, isulat mo A, B, C, lahat ng kakilala mo, pati hindi mo kilala, isulat mo. A, lahat ng kakilala mo masipag, isulat mo. Unahin mong imbitahin yan. Bakit? Pag yan naniwala, mabilis pumutok. Bakit? Masipag eh. B, yung mga tamad. Eh, tamad ba tinaimbita? Kahit tamad, baka kilala nila yung masipag. Tama mali. Tama. C, mga walang kwenta. Sino yung mga yan? Yung mga ayaw sumama. Kalag ka rin nyo. Isako nyo, kadena nyo, dalhin nyo dito, kami na hong bahala. Nakuha nyo ako? Mga kaibigan, ako, pusakal akong recruiter nung ako nag-uumpisa. Walang maniwala sa mga kawasi ko. Pati kamag-anak ko walang maniwala. Lahat na naging girlfriend ko, naging boyfriend ko, wala sumali. Talaga maiinis ka sa sarili mo, di ba? Alam mo, ginawa ko. Pati hindi ko kilala, inimit ako. Pusakal na recruiter. Anong tawag doon? Sa jeep. Talagang pagsasakay ako ng jeep, hitin ako kagad sinong tatabihan ko. Hindi ko makakalimutan to dati. Dati kong kumpanya, hindi pa ako may-ari. Pagsakay ko na ho ng jeep, may naka-long sleeve. Postura. Sabi ko, okay to prospect. Kaya lang yung kaliwang island jeep, puno na. Kahit puno na, talaga, excuse me. Pero makatabi ko lang. Ha? Pagtakbo ng jeep na yun, habang tumatakbo yung jeep, sabi sa akin, ang training sa amin, mag-i-observant ka. Ang tinan mo ko nung suit niya, maghanap ka ng way para makausap mo siya. Titinan ko nga, matagal na ho ito May hawak na folder, nakalagay Far East Bank. Di ba sarado na yun? Sabi ko, ay, sa Far East Bank ka nag-work? Yeah. Sabi niya, dati. Ganun ulit. Maya, pag ginto ng jeep, di kilala mo yung kwan. Yung si Malu, yung may clean buhok, yung maputi. Bento lang. Sabi, isang branch yan. Sa Glorieta. Ano sabi sa akin? Wala naman Far East Bank sa Glorieta. Sabi ko, hindi, yung malapit doon. Hanggang sa yung jeep na pupuntahan namin, ang layo na narating. Lagpas na ako sa bangko, pero okay lang. Bakit? Importante makuha ko yung number niya. Ha? Nakuha ko yung number, to cut the story short, nagkita ko kami, sinama ko, bago lang ako sinama ko, apply ko marunong. Kita kami sa Mr. Donut. Apply, pinakilala ko. Yung nag-apply ko, nag-present. Nagbaliw. Nag-join. You never know sino mga katabi mo. Nakuha niyo ako? Uy. Okay. Number 3, hakot. Pag kayo nag-imbita, huwag pa isa-isa, maramihan. Kasi pag isa lang yung imbita mo, ang Pilipino, kadalasan, hindi Pilipino, Indian. Nakuha niyo ako? 10 imbitahin mo, may darating isa. At least may isang dumating. Nakuha niyo ako?
So, at pag kayo nag-imbita, dapat excited ka. Hindi pwede papatay. Walang sasama sa'yo pag papatay-patay ka. Gusto mo yumaman. Sama ka. Ano yung tsura kausap mo? Sure. Ha? Magdamag ka sa Robinson's Galleria, di darating yun. Pag kayo nag-imbita, sumama ka. Pagdating nito, pasok mo, teka lang, pasok, tulak mo. Nako. Hakot. At pag kayo nag-imbita, please lang ho, huwag niyong i-explain. People do mistakes. Why? Because out of their excitement, ina-explain ho nila yung negosyo. Ang worst, sa telepono pa. May nangyari ho, di ko sabihin sa probinsya, Bacolod. Sabi, Mare, bilisan mo, kumakambing papel. Bakit? Basta yayaman tayo. May papel na ako. Meron na. Mag-drawing ka ng bilog. Meron na. Mag-drawing ka ng 2 bilog sa tabi niya. Meron na. Mare, ikaw yan, yayaman tayo. Magagalit doon. Mare, niloloko mo ba ako? Okay sana kung ganyan. Paano ko iba din drawing? Mare, bilisan mo, ang daming 1.5, puro 1.5. Nakakabaliw. Bakit? Basta, mag-drawing ka ng bilog. May bilog na. Okay, mag-drawing ka ng 2 guhit sa ilalim niya. Tandaan mo, 2 guhit sa ilalim niya. Meron na. Mag-drawing ka ng 2 bilog sa ilalim niya. 2 bilog sa ilalim. Ay, Mare! Kaibigan, delikado po pag yun ang drawing, di ba? Ano sabihin nun? Mare, 1.5 lang yan. Ay, matay na tayo dyan. Pagdating na semi, nakita ko sabihin, Mare, yan may 1.5. Ay! Kaya please lang po. Number 4, baliw. Ano po yung baliw? Hindi yung si Raulo. Pag sinabi yung baliw, may nakita na ba kayong baliw? Uy. Tinan nyo nga yung katabi niya kung baliw. Ano yung baliw? Kahit gutom na, ganito yung tsura. Nalipasan na ng gutom. Ang tawag ko dyan, baliw. Pag sinabi yung baliw, mga kaibigan, ang baliw, kahit anong sabihin mo, kahit lokohin mo, hindi siya nasasaktan. Alam bakit? Baliw siya eh. The moment you get out of this place, the moment you get back to your place, a lot of people will tell you these words. Hindi totoo yan. Mahirap yan. Kalokohan lang yan. Si Aling Tek lang na sinanlayan ba? Sumali sa mga walang nangyayari eh. Ikaw naman tulugo. Ano yung tsura mo? Pag ikaw baliw, pag sinabi mo yun, hindi mo sila papakinggan. Bakit? Kung ako, nakinig ako sa nanay ko noon, asan kaya ako ngayon? 1998, tinawag ako nanay ko. Nay, good news, hindi na ako sa mag-physical therapy. Physical therapy ho, kurso ko, hindi yung marketing. Ngayon, vice president ng marketing, ewan ko kung paano nangyari yun eh. Hindi na ako mag-PPT, mag-join ako sa networking. Ano sabi nanay ko? Sige, tuloy mo, patayin kita! Galit na galit nanay ko. Pero wag ka. After 2 years, naging milyonaryo ako, nagka-kotse ako. Tinawag ako nanay ko, nabalita niya may kotse ako. Sabi ko, Nay, good news. Uwi ang Pangasinan, taga-Pangasinan ako. Sabi nanay ko, dala ba yung kotse? Opo, ingat. Ha? Ibang klase, mga magulang, no? Nagbabago pa lang ang ugali. Pag umangat ka sa buhay, bumabait. Napansin niyo ba yun? So, baliw. Number 5, last, be positive. Hindi lahat ng tao sasama sa inyo. Believe me. Mas marami yung ganito kaysa ganito. Normal ho yun. Ang sa akin lang, you have to think positive. Tapusin ko lang ho ito sa isang kwento. Merong sino nakasakay na ho ng aeroplano? Nakasakay na ho. Nakakita na ho. Para nagkakaintindihan ho tayo, ha? Nakakita na ho ng aeroplano. Boeing 747. Malaking aeroplano ho. At the height ng kanilang flight, naka-experience ng matinding turbulence. Ang turbulence ho, normal ho yun. Pero by this particular flight, sobrang lakas ho ng turbulence ho. Talaga yung mga tao nahihilo ho talaga. Dumating sa point, nagpapanik ho yung mga tao. Amidst the chaos, nagsaytay ang captain. And you know what? The captains are trained to be positive. Kailangan positive sila. Nagsaytay ang captain. Sabi ng captain, no? Ladies and gentlemen, compose! Hindi kinakabahan. Ladies and gentlemen, as your captain speaking, please calm down, take your seat, fasten your seatbelt, and everything is under control. So yung mga tao, okay lang pala, okay lang. Kaya lang, after 10 minutes, lalong lumalala ho. Hanggang sa mga may makina, umagal na ho yung makina. Yung aeroplano, ganyan na ho. Yung mga tao, di na ho napigilan, nagtanggalan na ho ng seatbelt, nag-iiyakan na ho, nag-iiyakapan na ho. Alam niyo, amidst the chaos, nagsayta ulit yung captain. And still very positive. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking again. Please calm down, take your seat, fasten your seatbelt, and follow after me. Our Father.
Is prayer positive? Is prayer positive? Yes. Why? Who is the most positive person in the world? Person. Jesus Christ. Why? When He died on the cross. Positive. O, tama naman, di ba? Pwede naman siyang pinako ng pa-X. Pwedeng pa-L. Ang daming posisyon bago ipako. Before He died, kailan ng Holy Week? Before He died, kung kayo po ay nakikinig sa, ba tawag dun? Pabasa ba yun? Di ko rin maintindihan yun eh. Di ba during Holy Week, dito maalala yung nangyari kay Jesus Christ. Before He died, He was being stoned to death. He was being mocked. Siya po eh, He was crucified. He was struck. He died. The demons thought they won, but they don't know the third day, He rose from the dead to redeem us from our sins. Amen po ba? Amen. Kaya pag kayo may kausap dito, hindi porke ayaw nila, tapos na, hindi ho ganun ho yun. You have to think positive. Huwag nyo naman gagayahin yung iba. Sumobra ho. Ayaw mo? Anong ginagawa? Ayaw mo. Sasabihin ng kausap, hindi ako demonyo. Ayaw mo? Think positive. Huwag ho ganun. Ano? Pag sinabing ayaw, pag sinabing positive, okay lang yan. Ganun lang ho yun. Katulad ko, yung mga kaibigan ko ayaw, ano sabi ko sa sarili ko? Okay lang yan. Bakit? Dahil pag ikaw yumaman, babalikan mo sila, mas masarap balikan. Pinalikan ko yung mga barkada ko sa Las Piñas. Nagtayo sila ng clinic. After 2 years, dinala ko yung una kong kotse. Honda SIR. Kulay puti. Brand new, walang plaka. Walang tint. Nilakasan ko yung sounds. Pinuntahan ko yung clinic. Pagdating sa taba, pip, 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 pip. Kitang-kita ko yung mga mukha naglalabas. Sino yan? Sino yan? Si Raymond ba yan? Raymond yung tawag sa, totoo ko pangalan. Binukas ko bintana. Shhh! Sabay labas ng shades ko. Sabay, ako nga. Ha? Oh. Ano yung tsura nila ngayon? Sa'yo ba yan? Ako naman, lalabas ang bintana. Yeah. Sarap ng ganang feeling, no? Think positive. Ladies and gentlemen, kung isipin nyo lagi yung mga negative, wala ko talaga mangyayari sa inyo. Ba't di nyo subukan itong negosyong to? Malay ninyo, years from now, kayo naman ang aakyat sa stage na to at kayo magkukwento kung ano mga mangyayari sa inyo, buhay ninyo. May nagsabi, mahirap yan eh. Ito sagot ko. Alam mo kung mayaman ka, may karapatan ka sabihin mahirap. Pero kung sabihin mahirap to at mahirap ka, wala kang karapatan sabihin na bakit? Di ka pa nga sumasali, mahirap ka ni. Nakuha niyo ako? Bakit to mahirap? Dapat lang mahirapan ka. Bakit? Dahil pag di ka nahirapan, hindi ka yaman. Di ba unfair na, buti na lang ho, mayari na ho ko ngayon. Pag may lumapit sa akin dito, at yumaman ng walang ginagawa, ito-terminate ko. Sabi ko, may problema. Paano mo nagawa na wala akong ginagawa? Nakuha na ako? Kailangan mahirapan ka eh. Kailangan pagtawanan ka, i-reject ka. Okay lang yun. Bakit si Jesus Christ? Di ba na-reject din siya, pinagtawanan? Di lagi mo isipin sa sarili mo, parang ako rin si Jesus Christ. Sige, reject nyo lang ako, ha? Anyway, marami na ako sinabi, tapos na. I hope, sana, wala ako nasabi offensive words. My job is to inspire people. Bilang Vice President ng Sales and Marketing, marami kami pwede ituro sa inyo. We gotta teach you, we're going to inspire, we're going to motivate you. And ladies and gentlemen, it's up to you kung susubukan mo hindi. Masabi ko lang, sasabay ka ba o magpapaiwan ka? And nabanggit na ba yung Europe trip, US trip? Yes. Ang dami namin trip. Bad trip, wala dito. Ang bad trip lang, yung nagutom talaga, grabe talaga, wala pagkain. Anyway, thank you for coming, thank you for attending, thank you very much for your time. Thank you!